Sawadee krap. Good evening, everyone. So magandang gabi. So I hope and I pray that all of you that are here, I hope and I pray that our heart are set to listen to the Word of God. So good evening pala sa lahat. Welcome to our ministry to the uttermost from Bible Baptist Christian Church. I'm Brother Marlon. So it's Friday again, and it's really a great blessing po sa ating lahat na makapag Bible study po tayo ngayong Friday. And I will take time this time to greet especially to all my friends and our brethren in Christ this evening. I know you're busy and some of you are having their discipleship. And even to my family in the Philippines. So you're very much welcome in our ministry to the uttermost from Bible Baptist Christian Church. So I hope and I pray na yung mga puso natin tonight are set na makinig tayo ng banal na salita ng Diyos. So this evening, my brothers and sisters, my friends, before we pray, if you have some prayer requests, kung meron kayong prayer requests, feel free, ilagay nyo lang dyan sa comment section kung ano lang gusto nyo ipag-pray. So you even you write your name at saka yung number mo. If you want that, we will pray for you kung gusto nyo ipag-pray, and we can share to you the Word of God. So you're very much welcome, my friends. Okay, so let us pray first before we listen to the special number. Most gracious and heavenly Father, I pray, Lord, this evening that your name will be glorified. Forgive all our sins, Father. I pray that your word, oh God, that has the power to touch the hearts of your people. Lord, I pray, forgive all our sins. I pray, Lord, that you speak to us tonight. And I hope and I pray, oh God, that your word, oh God, will be a great blessing, even me, Lord, as I preach and teach your word tonight. In Jesus' name, amen. Okay, so bago tayo mag-Bible study, meron tayong munang special number. Okay, makinig muna tayo. Okay, amen. So to God be the glory. So punta na tayo sa ating pinakamahalaga na Bible study ngayong gabi. So I hope na lahat tayo, yung isip natin and yung puso natin nakaset na sa pakinig ng banal na salita ng Diyos. So kung meron kayong Bible, you can read together with me. Let us read in John chapter 14, verse 1 to. Let us read only for the sake of the time. Let us read only until 14. Okay, verse 1 to 14. Okay? So Juan 14, verse 1 until 14 babasahin po natin. Anong sinabi dito ni Jesus sa verse 1? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So whether I go you know, and the way you know. And in verse 5, Thomas
saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. And then Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it is sufficient us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou, then show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Believe in me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for every work's sake. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater work than this shall he do, because I go unto my Father. Okay, we will stop here in verse 12. Mag-pray muna tayo. Let us pray. Let's bow our heads. Most gracious and heavenly Father, I ask, Father, your guidance to us. Give us, Lord, the wisdom as we ponder upon thy words. Speak to us, O God. Give us the message. And I pray, O God, that your Holy Spirit will guide us in all of us that are here right now, that are listening right now live. Lord, I pray that you have the message to us. Speak to our hearts, to, oh God, this evening. In Jesus' name, amen. Okay, so yung title na pag-aralan natin ngayong gabi, yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Jesus, the great encourager. So gina-encourage, ginapalig-on diri ni dito ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples, because alam ni Jesus and in the future yung kanyang pagdurusa, yung kanyang sacrifice at the cross at Calvary. So yung pag-sacrifice ni Jesus Christ ng kanyang buhay, at iyon ay para sa ating lahat. So I hope and I pray, my brothers and sisters, mga kapatid, I hope and I pray that in verse 1 here, babasahin ko ulit dito sa John chapter 14 verse 1 and 2. Maganda ito na sinabi ni Jesus mismo sa verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So ini-encourage dito ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Sometimes mga kapatid, especially if we lost our loved ones, o merong mga nawawala po sa ating member ng ating family, of course, we miss them. Of course, we feel sad. Malulungkot talaga tayo. It's because hindi na natin makikita yung mga tao na mahal natin sa buhay. But magpasalamat tayo, praise God, sa sinabi dito ni Jesus sa Juan 14, John 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Bakit po tayo trouble?
mga kapatid. Yes, of course, we miss our family, you miss your mom, you miss your dad, and we cannot go with them anymore. We cannot talk to them anymore sapagkat they have their own destiny in their lives. All of us will experience ng sinasabi na kamatayan. All of us will experience death, mga kapatid. But mga kapatid, I want to encourage, gusto ko kayo encourage ngayong gabi sa sinabi ni Jesus na let not your heart be troubled. You believe in God, dapat we have faith to our God and to our Lord Jesus Christ. Ano yung sinabi ni Jesus sa verse 2? In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Wow. That's why wag tayo mag-alala. So pansinin po nating mga kapatid, as we study deeper here, pansinin natin yung verse 1 na huwag mabalisa ang iyong mga puso. Amen? Because we are very worried. Nawo-worry na po tayo. It's because we're very emotional, mga kapatid. But praise God, salamat sa kay Jesus. Bakit? Kasi sinabi niya sa kanyang mga disciples, kasi alam ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Kaya yung mga disciples niya, tinuruan niya, sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag mabalisa ang iyong mga puso. So mga kapatid, sa panlabas, maaring hindi iyon isang napakalaking pagpapala. Ngunit kapag isipin mo iyon, sa sandaling ito, si Jesus ay nasa disperas ng kanyang kamatayan. Ngunit naglaan siya ng oras to talk to his disciples. Nakausapin niya yun at pasiglahin niya yung mga disciples niya. Because alam ni Jesus na hindi basta-basta yung next na gagawin ng kanyang mga disciples to preach the gospel. Na ibantala yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos sa buong mundo. So, that's why sinabi ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. Amen? So, nais ko i-share sa inyo ngayong gabi yung topic natin, Jesus the Great Encourager. So sa chapter na ito, binanggit ni Jesus ang ilang napakahalagang bahagi ng buhay at nag-alok sa atin ng pag-asa sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Yung message. So in the hour of his greatest need, he takes time to encourage the hearts of his disciples, yung sinabi ko kanina. So number 1 here na dapat nating matutunan ngayong gabi sa binasa natin kay Jesus, makikita natin yan sa verse 2 and 3. There is hope for tomorrow. Amen? Ano yung hope dyan na makikita natin sa verse 2? Na sinabi ni Jesus Christ, in my Father's house, there are many mansions. Wow. Pag totoong saved ka pala, mga kapatid, meron tayong bahay doon sa langit. A heavenly home, bahay sa langit. There is hope for tomorrow. That's why wag tayo, yes, I understand that nalulungkot po tayo
kung meron tayong nawalan ng member ng ating family. May nawalan po tayo na tao na pinakamamahal po natin. But isipin po natin na yun lamang ang way na para makapunta tayo sa ating Diyos Ama sa langit, yung kamatayan. We need to experience death, the physical death, mga kapatid, in order makita natin yung Diyos face to face in heaven. Yun lang yung way. But mga kapatid, I want to encourage you this evening. I want your heart not be troubled, mga kapatid. It's because nag-promise si Jesus that there is hope for tomorrow. Mayroong pag-asa, mga kapatid. Una dyan na sinabi ni Jesus, yung bahay sa langit. Amen? Iyon po ay isang regalo na lugar para sa mga totoong ligtas at may Kristo sa kanilang buhay as their Lord and personal Savior. Kung may ara ka nga Kristo sa imo tagipusoon, sa imo kabuhi, na personal mo nga manluluwas, mga kapatid, and you have relationship sa ating Diyos, mga kapatid, meron tayong regalo sa promise ni Jesus na lugar, a heavenly home, bahay sa langit. Amen? Bagamat hindi natin masasabi ang lahat na detalye, mga kapatid, tungkol sa langit. So masasabi ko lang sa inyo ngayong gabi, malalaman natin yung lahat na details kung doon na tayo. Amen? We will dwell in the Father's house. Doon na tayo titira, mga kapatid. In the Father's presence, free from sin. Kasi yung mga kapatid, dalawang kasing kamatayon, dalawang death. Yung physical death, of course, lahat tayo maka-experience na, lahat tayo mamamatay. Iiwanan natin to yung physical natin na katawan. Yung pangalawang death, it is spiritual death. It is eternal separation of our soul from God to the lake of fire. Ibig sabihin, yung pangalawang death na yan, yung kamatayon na spiritual, isiseparate na tayo ng Diyos sa Kanya. At doon ka na mananahan sa sinasabi ng Bible na lake of fire. Wow, walang hope doon. Sobrang init at ma-experience po natin yan day and night. Sa mga taong hindi ligtas, sa mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. Sa mga tao ayaw tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Sa mga taong ayaw maging parte ng buhay nila si Jesus. Ayaw nilang bigyan ng space sa kanilang puso si Jesus. So, ang promise si Jesus, meron tayong bahay doon sa langit. Amen? Free from sin. So, kung doon na tayo, yung bibigyan tayo ng tinatawag na incorruptible body. Yung katawan na free from sin na. Hindi na tayo malulungkot doon. Wala na sa pag-antos. Amen? That's why if you are sure na pag alam mo na yung mahal nating sa buhay, doon siya pupunta sa Diyos Ama na nasa langit. Together with Jesus, that's why wag mabalisa yung ating mga puso. Hindi tayo mag-worry dapat. Amen? Kasi
God will take care our loved ones pag meron silang relationship, pag meron tayong tagapagligtas sa buhay natin, wala nang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus lamang. Anong sinabi diyan sa Revelation 21 verse 4? Anong sinabi diyan? At papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen? For the former things are passed away. Amen? And God shall wipe all tears from their eyes, and there shall be no more death. Neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Wow. Amen? Kung dito sa mundo, parati ka lang naiiyak, nagtitiis, pasan mo yung mga problema sa family mo, but in the presence ng ating Diyos Ama, in the presence of our God in heaven, God will what? Wipe all our tears in our eyes. At magiging masaya tayo doon, mga kapatid. Amen? Kag sa verse 27, there shall in no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, and make it alive, but they which are written in the Lamb's book of life. Amen? Kasi pagligtas tayo, the moment na pinagsisihan po natin yung mga kasalanan natin, mga kapatid, at isinurrender po natin yan sa kay Jesus, pati na yung buhay mo, as your Lord and personal Savior na si Jesus, yung manluwas natin. You pray tonight, mga kapatid, brethren, ipag-pray po natin na you may see to it na meron tayong Jesus sa buhay natin as our Lord and personal Savior. That's why, pag ginawa mo yun, pinagsisihan mo na yung lahat ng kasalanan mo, and you pray to God that starting tonight, sugod-subong nga gabi, magsunod ka na gid sa kawabuton sang Diyos. Amen? Kag si Jesus na ang bahala sa imo kabuhi. Adlaw-adlaw, si Jesus ay mag-help sa iyo araw-araw, mga kapatid. And your name will be written in the book of life. Isulat na yung pangalan mo yan sa libro sang kabuhi. That's why, sa ulihing nga mga panahon, sa judgment, sa great white throne judgment, sa paghukom sang Diyos sa tanan nga mga tao, manggaranon ka man o pigado, mayaman ka man o mahirap, i-judge tayo ng Diyos. That's why pag wala yung pangalan mo doon sa libro ng the book of life, we will be we will be separated eternally to our God. Doon ka sa dagat-dagatang apoy o sa lake of fire. Wow! Lake of fire, mga kapatid. That's why dito sa mundo, if you experience na mga problema, if you experience na mga pighati sa ating buhay, 10 years, 20 years, 30 years, is not worth kung pag-antos mo doon,
sa dagat-dagatang apoy or sa lake of fire forever. Wow! Hindi makabayad ang pagtinderi mo di sa kalibutan, dito sa mundo na nagstay ka, na wala kang Diyos sa kabuhi mo. Wala kang Diyos, wala kang Kristo sa iyong buhay. Mga kapatid, very important tonight. That's why, mga kapatid, I want to encourage you. Dapat isipin natin ang sinabi ni Jesus, hindi ko kailanman mailarawan. Mga kapatid, the details, ang mga kaluwalhatian ng lugar sa langit. But we have a lot of idea na sinabi ng Bible what is in heaven. Amen? That's why sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:9, sinabi niya, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Ano yun sa Tagalog? Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Yung mga tao na may pagmamahal sa Diyos, mayroon talagang nakahanda si Jesus sa atin. Pag mahal mo si Jesus, may inihanda na siya talaga sa atin. Pag mamatay tayo, hindi naman natin malaman kung kailan tayo kukunin ng Diyos. But mga kapatid, even my family, I want all of us that we will see you there someday in heaven. Amen? Not in the place of torment. So maliban sa pagbabalik ni Jesus, yung tinatawag na rapture, ang tanging paraan upang makapunta sa langit ay sa pamamagitan ng daan ng kamatayan. Death. Amen? Physical death. In order nga makapunta po tayo sa langit. That's why, my friend, I hope na yung puso natin, hindi tayo mag-worry. Because it's normal na lahat tayo ay maka-experience talaga. But mag-worry talaga tayo, mga kapatid, kung hindi natin na sure sa ating mga puso o sa ating buhay na meron talaga tayong relationship sa ating Panginoong Hesus. Kasi sinabi ni Jesus, siya lamang ang daan. Amen? I am the way, the truth, and the life. Yun yung sinabi ni Jesus. That's why, mga kapatid, kung ni-reject mo si Jesus sa buhay mo, pagsisihan mo talaga, mga kapatid. Balang araw, we will face Jesus Christ face to face. I hope and I pray, my friends, malaki po yung ating panahon na meron tayong chance. Even ngayong gabi, mga kapatid, si Jesus ay nag-i-invite po sa atin ngayong gabi, sa ating mga puso, nakalimutan na natin yung makamundong pamumuhay. Amen? At mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Si Jesus, gusto niya na ilagay siya natin sa ating mga puso. Sa ating buhay, i-acknowledge natin that Jesus Christ will be our personal Savior. Amen? That is the will of God sa ating buhay, mga kapatid.
Yung mga loved ones natin, nauna lang sila. And yes, it's hard to imagine na yung mga mahal nating sa buhay, hindi mo na sila makausap. We really miss them. But the will of God sa buhay kasi, mas nakakaalam yung Diyos kung anong pinaka-the best para sa ating buhay. We cannot question God, at ang hirap po abutin yung pag-iisip ng Diyos. But I do believe and I have faith yung sinabi niya sa banal na yung salita na sinabi ni Jesus Christ sa talata na binasa natin, let not your heart be troubled. Amen? Kasi hindi po natin ano yung katalinuhan ng Diyos, kung ano siya mag-iisip. So salamat kay Jesus at siya'y nagpalakas sa atin upang magpatuloy sa ating buhay at may pag-asa, mga kapatid. Amen? Hindi ba't napakaganda, mga kapatid, napakaganda kung paano tinukoy ni Jesus ang langit bilang tahanan. That's why, mga kapatid, hindi tayo mag-worry. I encourage you na hindi tayo mag-worry because yung mundo ay hindi talaga nating tahanan. We live here in this earth as a temporary. Temporary lang yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Kasi ang totoo natin na tahanan, yung bahay natin, if totoong ligtas tayo, if totoong meron tayong Kristo sa ating buhay, doon tayo sa langit. Ang mga tao ay madalas na natatakot. This is reality. Natatakot ng kamatayan. Amen? Gayunpaman, para sa mga anak ng Diyos, kung totoo kang anak ng Diyos, ang kamatayan ay hindi ang wakas. That's why yung iba, pag meron silang problema o malaki yung grabe yung utang nila or nagbibigti, no? Tinatapos na nila yung buhay nila kasi akala nila yun na yung pinaka last ng buhay nila. Hindi. Amen? Kasi ang kamatayan ay hindi wakas, oras na para umuwi tayo. So yung problema, kung hindi ka ligtas, hindi ka totoong ligtas at yung pangalan mo ay hindi nasulat sa Book of Life, that is really a great problem, mga kapatid. Kasi sa paghukom ng Diyos, yung lahat na hindi nasulat sa libro ng buhay o sa Book of Life ay isi-separate ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Napakainit doon, mga kapatid. Amen? Kahit maglakad ka lang sa labas pag tanghali, sobrang init. Lalo na doon ka sa Arab countries, sa Saudi, sobrang init. Diba? Sa Pilipinas, kahit tanghali, sobrang init. So mga kapatid, not only na ni-prepare tayo ni Jesus ng ating tahanan doon, as well, sa verse 3, a heavenly hope. Mayroong pag-asa. Amen? In this verse, Jesus reminds us that there will come a day when we will return for His people. There are some who do not believe in the rapture of the church. However, the Lord does, and I just take a look here in First Thessalonians 4:16 to 17, and even in 1 Corinthians 15. So men may doubt it, and men may mock it,
but Jesus is going to come again, and the best advice I have for you is dapat maging ready tayo. So, it's very clear dito mga kapatid na si Jesus ay babalik talaga. Amen? I hope hindi na tayo ka-experience like na topic natin last time about sa Revelation, yung mangyayari sa mga susunod na mga panahon. The signs of the times. Amen? That's why ngayon sobrang gulo na ng mundo. But mga kapatid, the most important, whatever man magunaw ang mundo or mag-giyera or whatever, pestilence or famines o anuman na mga virus o sakit na magkakalat sa mundo, the most important mga kapatid, ready lang tayo. Yun yung pinaka-the best na ready yung puso natin, ready yung buhay natin mga kapatid. Kasi we are very confident kung meron tayong Panginoon sa buhay natin. Andyan si Jesus sa iyong puso. Amen? Yun yung pinaka-importante dyan. Nandyan si Jesus sa buhay mo bilang manluluwas mo as your Lord and personal Savior, mga kapatid. Revelation 22:20. Anong sinabi diyan? Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, O ako'y madaling pumarito, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen? Even so come, Lord Jesus. Kasi si Jesus magsasabi, surely I come quickly. Hindi natin malalaman kasi kung kailan siya babalik. But Jesus Christ will come soon. Babalik talaga si Jesus. Amen? That's why sa verse 3, it is called, we can see there, makikita natin yung heavenly homecoming. Amen? Excited ba kayo pumunta ng heaven? Kasi doon sa heaven, hindi ka na magproblema doon. Hindi ka na magproblema ng bigas, o gatas, o ulamin mo bukas. Hindi na. Hindi ka na magproblema doon na hindi wala kang harvest, hindi ka mag-ani, hindi ka magtanim, hindi ka na magtanim ng kung ano-ano dyan para mabuhay ka. Everything is provided by God. Because yung katawan natin ay papalit yan to ng Diyos. Na katawan na hindi ka na magugutom and doon, hindi na tayo malulungkot doon. And God will wipe all our tears. Yung lungkot mo ay mawawala yan. Amen? Praise God. So thank God this evening, mga kapatid. The greatest glory of heaven will not be golden streets, jasper walls, di ba? Angelic hosts, crystal rivers, an endless day. Di ba? Yung na-mention sa Bible, yung streets of gold. Wow. Or even seeing those who have gone on before. Even the thought of all these wonders fails when placed alongside that which will thrill our hearts more than anything else. Man, that thing that excites me more than anything else, the one wonder that I must anticipate in the day when I shall at last look upon the face of the one who dies for my sins on Calvary. So pinaka-excited na natin mga kapatid sa buhay Kristiyano na makikita natin si Jesus doon sa heaven. We'll see Him face to face
at ligtas po tayo. Yun yung pinaka-the best. Kasi pag hindi po tayo ligtas at wala po yung pangalan natin sa Book of Life, mga kapatid, magsasuffer ka talaga. Magsasuffer ka talaga sa impyerno, mga kapatid. Sobrang init doon. That's why, mga kapatid, that's why the best yung promise ni Jesus na I will go and prepare a place for you. Pero pag, mga kapatid, pag supakon mo ang Diyos, ayaw mo sa Diyos, there is penalty of sin. That is eternal death. That is spiritual death in hell. Amen? I hope and I pray, mga kapatid, na-remind po tayo sa salita ng Diyos. We always pray to God. Pag meron tayong problema, pray to God. Kasi pag meron kang Panginoon sa buhay mo, hindi ka na nag-iisa. Pag may problema ka, yung Diyos na yung mag-help sa iyo sa pagbuhat ng lahat ng mga problema. He will help you. God will help you in all your problems, sa lahat ng problema. Tutulungan ka talaga ng Diyos. Ngayon, we experience, nalulungkot po tayo, but Jesus Christ promised that all the tears that we experience here on earth, i-wipe yan lahat ng Diyos, yung lahat na lungkot mo, at magiging masaya tayo doon sa piling ng Diyos Ama na nasa langit. Together with our Lord Jesus Christ. Wow. Amen? To God be the glory. Yun lang, mga kapatid. I hope na ngayong gabi na make sure mo sa buhay mo na si Kristo lamang ang iyong tagapagligtas sa buhay. Pagsisihan na mo ang mga nagawa mo na kasalanan sa Diyos. I-surrender mo lahat yan kay Jesus, mga kapatid. I-surrender mo at mag-start ka na all over again na mamuhay ka ayon sa gusto ng Diyos, sa plano ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. And God will bless you. God will bless you and provide ng lahat ng mga needs natin every day. Iba kasi pag may blessings ka sa Diyos, iba. Iba pag may cursing. Iba talaga pag kasama mo ang Diyos sa trabaho mo, sa negosyo mo, or farmer ka, kasama mo si Jesus, adaw-adlaw, araw-araw, kasama mo siya, meron tayong blessings. Masaya yung puso natin kasi alam natin na meron tayong Diyos sa buhay natin. And then, in the moment, someday, we experience that, alam na natin na doon tayo sa Diyos pupunta. Amen? Kaya, mga kapatid, I hope na yung salita ni Jesus Christ na kaya napawi yung ating mga lungkot. Let not your heart be troubled. Amen? Kasi ang gift ng Panginoon sa atin is eternal life. Walang hanggang buhay. Eternal life. Amen? Wow. Hindi na tayo mamamatay doon. I hope and I pray that mga kapatid, I encourage you. Okay? Manalangin po tayo. Let us pray. Let's bow our head. Most gracious and heavenly Father, I pray, Lord,
this evening. I pray, Lord, na sa lahat ng mga nakikinig, I pray, Lord, na that your Holy Spirit mangusap ka sa kanilang buhay. O Heavenly Father, I pray that your word, O God, will encourage. It's a great blessings, and you have the message to all of us tonight. I hope and I pray, Lord, yung mga nakikinig, they will be serious in their future, especially the warnings of our Lord Jesus Christ. To those who reject Jesus and those who have Jesus as their personal Lord and Savior in their life, the promise that we have a heavenly home. And thank you, Lord, for that promise that we have assurance that if we're gonna die, we will go to heaven. Lord, we lift up everything to you tonight. Salamat. In Jesus' name, amen. Okay, bago tayo close ng ating Bible study, meron tayong special number. Hindi ko ma-mention yung lahat niyo na mga pangalan at doon din sa Bacolod, sa Negros, ang lahat at even sa lahat na nakikinig ngayon, good evening, and you're always in my prayers. Amen. So God bless us. To God be the glory. Sawadee krap. Good night.